Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pinanghahawakan ni Ai de las Alas ang kasabihang winners don't quit, quitters don't win. Ito'y may kinalaman sa hangarin pa rin niyang mabibiyayaan sila ng anak ng asawang si Gerald Sibayan. Bilang paghahanda, panay ang exercise niya, sabay pa nga silang nagwo-workout ni Gerald sa gym. Yun daw ay para palakasin ang kanyang pangangatawan para makargaman lang daw niya ang kanilang magiging anak. Nagkakamuscle na nga ako, sabi ni Ai. Pero kailangan daw ni Ai na hingi ng payo ng kanyang doktor kahit sa 2022 pa ang balak niyang magkaanak. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na kahit sa siyentipikong pamamaraan ay handang sumailalim si Ai. Magkaanak lang kahit sa edad niya ngayong 56. Sa ngayon, 3 ang anak niya, si Sancho Vito sa una niyang nakarelasyong taga-teatro, at sina Nicolo at Sofia sa singer na si Miguel Vera. Ano sa tingin nyo, magkakaanak pa kaya si Ai? Shoutout nga pala sa mga iyaking viewers dyan. Welcome kayong umiyak sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ay huwag ka nang mag-subscribe at i-click mo na lang ang dislike. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Bukod kay Congresswoman Vilma Santos Recto, pinagtripan din ng mga taong walang magawa sa buhay si Ai de las Alas na namatay rin daw. Ito na ang pangalawang pagkakataong kumalat ang nasabing fake news. Ipinost ni Ai ang screenshot sa kanyang Instagram account na nagsasabing, aktres na si Ai de las Alas patay na. Na agad niyang sinagot ng, fake news ito, huwag kayong mag-subscribe dito. Inamin ng komedyante na nag-alala ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan dito at sa ibang bansa. Ano kaya ang napapala ng mga gumagawa nito? Pagbibiro niya, buti na lang, maganda ang picture na ginamit. Diabetes daw ang sanhi ng pagkamatay niya. Buwelta niya, 5 years ago pa akong walang sugar sa katawan. Puro fruits and coco sugar lang. Mga mangmang, mga inutil, mga hinulma sa tae ang kaisipan. Tinawag din ni Ai na gago. Ang mga may pakana ng mga ganitong fake news. Nasa Amerika pa rin hanggang ngayon si Ai kasama ang asawang si Gerald Sibayan. Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hanggang ngayon ay hindi may tago ni Ai de las Alas ang pagkatakot matapos niyang makatabi sa eroplano ang isang exhibitionist nitong ika-7 ng Enero. Sa panayam sa kanya ng Philippine Entertainment Portal ay ibinahagi ni Ai ang katakot-takot niyang karanasan sa eroplano na ngayon ay iniimbestigahan na ng Federal Bureau of Investigation o FBI. Ayon kay Ai ay inilabas daw ng lalaking katabi niya ang maselang bahagi ng katawan nito at sinadya daw ito ng suspect na makita niya. Agad naman daw niya itong isinumbong sa flight attendant na nanatiling kalmado. Akala pa nga nito ay hindi siya naintindihan ng nasabing attendant dahil sa sobrang pagiging kalmado nito. Kwento ni Ai, 5 oras ang biyahe ko. Sumakay ako ng eroplano ng 10 PM sa Dallas Airport. Then, after mag-take off, pinatay na yung mga ilaw. Busy ako sa pag-browse sa cellphone ko dahil gusto kong manood ng movie. Hindi ko ma-download. Tapos sa peripheral vision ko, nakikita ko na tinatakluban niya ng kumot ang mukha niya. Tapos aalisin niya. Ang akala ko, hindi siya makatulog. Sa peripheral vision ko, nakita ko na inilabas niya yung titi niya. Pero in denial ako dahil naunahan ako ng takot. In denial ako na may ginagawa siya. Pero nang makumpirma kong tama yung kutob ko na nilalaro nga niya yung titi niya. Nakatingin sa akin. Napasigaw ako ng what? Nung sabihin ko na what, lalo niyang nilaro yung titi niya. Doon na ako tumayo at nagsumbong sa flight attendant. Dagdag niya pa, nakakuha naman si Ai ng selfie kasama ang nasabing lalaki na hanggang ngayon ay hindi pa napapangalanan. Na-realize naman niya na naintindihan siya ng mga flight attendant na pinagsumbungan niya at binigyan siya ng instructions dahil kukwestiyonin siya ng mga otoridad tungkol sa ginawa sa kanya ng suspect. 2 oras daw umiyak ang komedyante noon dahil sa karanasan niya. Nasa kamay na ng mga otoridad ang suspect habang hinihintay ang magiging reklamo laban sa kanya. Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nais ng isang konsehal ng Quezon City na ideklarang persona non grata sa syudad ang komedyanang si Ai de las Alas at ang direktor na si Daryl Yap kaugnay sa umano'y paglapastangan sa sil ng syudad.
Sa resolusyon, inatasan ni outgoing Councilor Ivy Lagman sina De Las Alas at Yap na humingi ng tawad sa kanilang pambabastos sa triangular seal ng QC sa video kung saan ikinakampanya si dating Representative Mike Defensor. Sa video ay makikitang nilagyan ng BBM at Sara ang magkabilang sulok ng triangular seal. I am calling all the content creators, especially Mr. Daryl Yap and Miss Ai De Las Alas and many others who were part of this project, to apologize to the citizens of Quezon City for debasing and bastardizing the beloved seal of Quezon City. Giit ni Lagman, it is a great disrespect and disregard of the laws of our land to superimpose the said seal just to campaign for a politician. I reiterate our call for these people, Mr. Daryl Yap, Miss Ai De Las Alas, Congressman Mike Defensor and his cohorts, to apologize to the citizens of Quezon City for said actions and also promise to never do such acts again. Hirit pa ng konsehal, wala pang sagot sina De Las Alas, Yap at Defensor sa issue. Anong masasabi mo sa balitang ito?